Jam-packed na games? Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Keep track of real-time stats para updated ka sa bawat galaw. Join the hype! Makisaya at makipag-interact sa live community. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Para sa chance na manalo ng mga bonus. Catch your favorite sports and join the Arena Plus family. Keeping updated sa bawat galaw ng laro, suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sama-sama sa Arena. Visit arenaplus.ph for more information. Arena Plus. Chika sa Arena! Ay! Hello, mga pangga! Lunes! Grabe na ito! Happy Mama Mary Day! Yes. Diba? As in talaga sa mga katolikong sagrado, ayan, Happy Mama Mary Day po sa inyong Okay. lahat. At syempre mga panggaya, ito na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, Astig sa Sports. Talaga nga naman ang unang chika natin for today's video. Dahil yung Sabado po atin ang natunghayan na natapos na po ang dalawang games na kung saan nga naman hindi na nakabawi ang NU Bulldogs sa laban nila against De La Salle University. Kung saan nga naman marami nang hihinayang dahil sila ang unang nakakuha ng unang pwesto, ang NU Bulldogs sa UAAP Season 88, diba? Kung saan nga naman matagal sila nag-intay para sa 3rd and 4th place. Subalit at what sa makatuwid, ayan, 2 beses silang tinalo ng De La Salle University. Nung Sabado nga, ituluyan na nga nakuha ng De La Salle University ang pangalawang pwesto na uusad sa finals sa score na 78 against 73 ng NU Bulldogs. Para po sa kalaman ng lahat, pangatlong beses na po ang paghaharap ngayon ng UP at ng De La Salle. Nung season 86 ay nakuha ang kampyonato ng UP at nung season 87 ng hindi pala, De La Salle pala, season 86. Alin talaga? Season 86, De La Salle University ang nakakuha ng kampyonato. Season 87, pangalawang beses silang nagharap. Nakuha naman ng UP ang kampyonato. Ngayong season 88 kaya, mabawi kaya muli ng De La Salle University ang kampyonato na to or mapunta muli, diba, sa UP ang kampyonato for this UAAP season? Well, malalaman natin yan sa darating na Miyerkules para sa Game 3 na magaganap sa pagitan ng UP at ng De La Salle para sa UAAP Season 88. At sa iba pang balita, Mare, pasok! Mare, bad news. Oh, bakit? Dahil hindi pinalad ang Team Philippines sa quarterfinals ng badminton team Oh. event sa Thailand. Ah. Sa men's division ay nangibabaw ang Malaysia matapos
matapos talunin na ang Pilipinas sa score na 3-0 at ganito rin na naging kapalaran ng women's team na bigong makalusot kontra Singapore sa score na 0-3 ang final score nila, Mare. Ay, naku, Pero, nakakaloka. Mare, eto good news. Good news naman ang ating baseball team. Dahil tinambakan ng Team Philippines ang Singapore sa score. Mare, na 17-3 sa men's baseball. Ito ang kanilang ikalawang sunod na panalo at inaasahan na mas matinding aksyon bukas, Mare. Actually, ngayon. Oo, December 8 ngayon, di ba? Oo, ngayong araw, December 8, kapag hinarap nila ang Malaysia. Ay, talaga? Sa kabilang dako, Mare, ay malaking panalo rin ang anim. naitala, Mare, ng Philippine men's curling team sa Olympic qualification na event sa Canada. Sunod-sunod nilang tinalo, Mare, ang New Zealand sa score na 6-2. Ayan, ang Poland sa score na 9-3 para sa kanilang dalawang straight wins. Sunod nilang makakatapat ang powerhouse ng Team China. Ay, nako, nakakaloka itis, diba? Na kung saan nga naman. Saan nga naman, ano? Ay, saan nga naman. Ay, talagang napakasaya talaga niyan. Bagamat may talo, diba? Pero, alam mo yun. Dalawang panalo. There will always be, at diba, next time, ang importante lumalaban tayo ng patas. Ganun naman talaga, hindi ba? But anyways, ako mga panggayan po muna mga kaganapan sa mundo ng arena. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito pa rin ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, Astig sa Sports. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines Best Sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sama-sama sa Arena. Visit arenaplus.ph for more information. Arena Plus. Cheers, miss! Gabagalitos! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pagdawag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Energy! Na nakakaloka to the highest level sa magandang umaga, Metro and Mega Manila. Yes! Talaga nga naman. Uy, diba? maulang umaga. Yes, diba? Kumbaga binabless tayo today. Correct. With blessings kasi medyo maulan, hindi ba? Talaga nga naman. Pero eto na, kung medyo bored ang araw mo, nako, eto na, bibigyan kita ng pwede mong pagkabalahan. Kung hilig mo lang din ang mamagtong, it's Adiba Powell, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you can play real tong it's with real people for free. May chance ka rin pwede makisplit over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng daily cash prize na worth 14,640 pesos. Pare, ang makukuha cash credit pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Kaya rin itong i-cash out at may dalawang event araw-araw. Nako, G ka na ba? IG! Nako, visit gzone.ph sa kanilang social media accounts sa Facebook, Instagram at TikTok na may username na @GameZone. Ay! Kung G ka na sa tong Instara Game Zone, tandaan ang gaming dapat fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Pagkatandaan na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and learn when to stop. Tama naman. We should learn how to stop. Pero eto pa, everyone. Mari, may namimigay pa ng papremyo. Ay, nako, hindi talaga na dapat nga naman na gustong-gusto ito ng mga agents ng PLDT Balayan Batangas at ni John Mark Mosquera. Nako, ito na pakinggan mo para sa mga taga-barangay Little Baguio. Oo. Ay, ang ating 12 Days of Christmas raffle promo. Wow, raffle promo. Hindi, promo Hindi raffle lang. promo! Promo lang. Na kung saan nga naman kailangan yung hanapin ang puting envelope na naglalaman ng isang card. Diba? Hindi po yan na listahan. Kung may papangako nyo kay Sisa na bibigyan nyo siya ng kalahati, sasabihin niya kung saan kasi. Sasabihin ko yung clue. Kasi nakaano na siya dyan. Diyan sa may barangay Little Baguio. Wow! My homegrown barangay.
To be specific, di ba? Nasa may Barasuin Street po ito, dyan sa may Barangay Little Baguio. Nasa halamanan na nakalagay, na may nakalagay na curfew ordinance sa signage. Diba? Nasa tapat daw ito ng Maya Store. Ay, Oh my gosh. sa tabi ng Barasuin. Chapel lang ito, hindi church. Dahil yung Barasuin Uy, wala dyan sa nakasulat. Hindi, meron. Ayan, ano. Barasuin Church. Chapel lang siya. Kasi yung Barasuin Church, di ba? If I'm not mistaken, nasa Bulacan yun, di ba? Yes. Oh, di ba? Yun. Barasuin Chapel lang, Barasuin Street ng Barangay Little Baguio. Hanapin nyo na yan. Alam mo, kung matatanda ko, yung puno na sinasabi nyo, puno ng malaking mangga yan. Tapos May picture yan, Mare, nasa Facebook page Oo, natin. 'di ba? Pakita nga natin. Oo. 'Di ba sa mga nanonood man, kung kayo ay taga Barangay Little Baguio, instant 1,000 pesos agad yan plus small time appliances. Small item appliance. Correct. Na ipamimigay natin. Kaya kung ako Nung naman Friday ba nanalo? May Oo, nanalo? nakuha daw. Oy! 'Di ba? Ayan! 'Di ba Barangay Little, sabi ko na eh. Naku, hindi pa kayo nabasa yung ano? Dati ko naging tambayan yan. Ano yan eh? Mari, place to be ngay likod dyan. Ang daming nabuo dyan, yung mga nakaparadang jeep. The happiest place on earth. Yes, just sa Barangay Little Baguio. That's the happiest place to be. Lalo, Second sa Disneyland. yes, diba? Na kung saan nga naman, hanapin nyo na yan dyan. Huwag nyo lang kalbuhin na yung mga halaman na Kasi doon nandyan. nagtatago ang mga akla. Kaya nga naman sa mga gustong makakuha ng 1,000 pesos, aba, sugod na sa may puno ng mangga. Wow! Pero eto na ating, Mare. Ang ating Backlatest! Nako, Mare, over the weekend, mainit-init itong pinag-uusapan. Dahil nga, di ba, last Friday ating ibinalita yung pagbitaw ng TV5 sa programang sa ABS-CBN, 'di ba, sa mga programa nila. Nako, Mare, eto na naman dahil over the weekend pinutakti talaga ako ng message patungkol dito sa nagaganap kasi nga daw may usap-usapan daw na ang ASAP daw po ay mapapanood na daw sa GMA7 at posible nga daw napalitan niya ang All Out Sunday na currently. Pero eto, makinig kayo. Meron tayong tinawagan na may, alam mo yun, posisyon naman din sa GMA7. Kung mag-ating kinumpirma ang balitang ito, syempre hindi tayo basta naniwala, diba? So tinanong natin, sabi ko, Mare, totoo ba ang chismis na ang ASAP nga daw e-embrace na ng GMA7? Ito lang ang pagkakasabi niya. Naku, Mare, walang ganun. Kumanta siya. Ganun. Kumanta siya na wala pa naman daw na pag-uusap. Actually, formal naman yung sinabi na wala pa daw siyang nababalitaan patungkol doon. Na kung saan nga naman yung pag-uusap na ito ay nagsisirculate pa lang all over social media. Kung parang sinasabi nga niya, kung meron naman din, hindi daw nila ipagkakait naman. Ang posibleng mga impormasyon na ito, syempre, di ba, the public deserves it naman kung talagang, alam mo yun, sa kanila mapupunta. Correct. Ongoing pa naman din daw ngayon ang All Out Sunday at wala sila nakikitang dahilan para palitan ito. Pero, yun nga din ang sinasabi ng ilan din all over social media, Mare, dahil nga pagkaputok ng balitang ito, tungkol nga dito sa pagbitaw ng TV5 sa ilang mga content supplies ng ABS-CBN, ay para bang sinasabi, nako, hindi rin ba kaya magkaproblema ang ABS with GMA? Kasi syempre, meron sila doong It's Showtime tsaka yung PBB collab. Sabi naman ng ilang mga netizens, sa tingin ko, okay naman siguro yung transaction between GMA and ABS kasi hindi naman siguro magsi-season 2 ang PBB collab. Diba? Kung nagkaroon sila ng problema sa hatian ng shares nung unang PBB celebrity collab nila, diba? Pangalawa, sa Showtime naman na ito, siguro hindi rin naman siguro sila nadidelay. Siguro nadidelay din naman daw, 'di ba? Pero namimit naman daw siguro yung due time talaga na dapat pero ibigay. sabi dito, fake news, All Out Sunday papalitan. 'di ba? Tapos isa pa sa mga Tama, Rodel Rico. Kaya nga si Jeff nililinaw All natin. Shops naman, sabi niya yung PBB
nga ganun din ang sabi, walang ganun pero natuloy. Oh, So may i-deny lang kaya sila? Nang Kasi alin? hindi na kasi mare kung umuugong ang mga balibalita, Oo. 'di ba? Ay, Malamang may may pinanggagalingan. pinanggagalingan. Pero ito naman din, kumbaga parang yung nakausap naman natin is a reliable source na kumbaga parang may posisyon din naman sa GMA Network na wala pa nga daw ganong pag-uusap. Sino sa mga may posisyon Diba? sa ano? So, tama na muna yun. Hmm. Diba? Ating kinumpirma naman din yan. Kasi Anong parang, posisyon niya? parang maka-clarify. Diba? Anong posisyon niya? Ay, hindi na natin sasabihin. Magbibigay ng clue lalo. 'Di ba? Pero yun na nga, as in talaga nga naman, malinaw naman din sinabi na wala pang napag-uusapan patungkol sa paglipat nga ng ASAP para palitan ng All Out Sunday. Kaya kinaklaro natin na it's all fake news, wala pa pong ganon, 'di ba? Mag-antay po tayo dahil hindi naman din nila ipagkakait yan kung sakali naman din matuloy man yung ganitong proyekto. Sino ba namang may ayaw, 'di ba? Gaya nga ng sinabi nga natin, 'di ba? Kung sakali naman din na tuluyan na nga tapusin ng TV5 yung kontrata nila, may GTV na pa pwede naman din, alam mo yun, lagyan ng mga contents ng ABS-CBN. Sabi ni Jeff Tads Oliveros, Mario, pwede naman daw all out ASAP. Oo, ang diba? ilagay. Pwede naman emerge. Hindi, kasi hindi naman na bago ito. Kasi diba katulad yan sa Showtime, nag-i-inject na sila ng mga sparkle artist, diba? Kahit mangilan-ngilan na nag-host sa Pero Showtime. syempre, hindi mo ibibigay ang Diba? ASAP ng ganun-ganun na lang. Yes, diba? Tandaan nyo, ang ASAP ay ilang taon na. Naman. Ang all out Sunday, kailan lang yan. Correct. Diba? Kaya syempre mag-iisip yan si GMA7. Oo. Oo Kung nga hindi rin naman naman. kung hindi rin naman nagre-rate, 'di ba? Kasi may mga shows din naman silang sinumbak, 'di ba? Tulad na lang kay Drew Arellano, 'di ba? Sinumbak nila. 'Di ba? Yung mga ganyan. So malalaman pa rin natin 'yan in the coming days kung totoo man ito kasi gaya nga ng sinabi mo, I agree with you, Tita Cora, na hindi ito aalingaw-ngaw kung walang pinanggagalingan, 'di ba? Kung wala ding makakating dila na siguro idea pa lang inispulok na ng mga chismosang kapitbahay. Eto na lang, Mare. Kung sakaling idea pa lang at pinag-iisipan nila, mas maganda na makita yung mga artista ng All Out Sunday sa ASAP. Yes, pwede Diba? naman mag-collab ulit eh. Total, Yes. nakakapag-collab na sila, 'di ba? Kaya maganda nga yung suggestion ni Jeff Tan. All Out ASAP, ganon. Diba? ASAP natin to. Oo. All out sa saya, ganon. Wala pa rin makakatalo talaga sa SOP. Yun ang tapatan Oo. dati, SOP at Correct, saka ano, hindi ba? Yung mga original SOPs na yan is ano, 'di ba? saka ASAP. Jano Gibbs, Jaya, Ogie, Regine. Pagkatapos ng SOP, sakto yun, nilipat mo yung TV sa DOS. Tama. Tabing ilog na. Naman. Sa ilog ang mundo'y tahimik. Ay, Ganon. naku, mag-commercial Na break. nakakaloka. Anyways, naku mga panggayan po muna ang ating unang chika on a Monday morning. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!